Mga kwento ni Fermo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako si Jonas, at kagaya ng iba ay may karanasan din ang aking pamilya patungkol sa mga aswang. Para maisalaysay ko na maayos sa inyo, ay sisimulan ko ang lahat ng pangyayari mula nung ako'y nagbibinata pa lamang. Nakatira ako sa isa sa mga palayan. Dito talaga nakatira ang aking magulang na sina Delio at Merced. 5 kaming magkakapatid. Ako ang pinakabunso. Lahat ng mga kapatid ko ay nakipagsapalaran na sa Manila. Ayaw nilang manatiling mangingisda na lamang kung kaya't lumuwas sila ng Manila para maghanap ng trabaho. Samantalang ako naman na 14 na taong gulang ng mga panahon na iyon, naiwan sa bahay. Tinutulungan ko na lamang si Papa sa paghahanap buhay. Ang hanap buhay nga namin ay pangingisda. Sa lugar namin ay may bantog na magaling na manghihilot noon. Si Manang Saning at ang asawa naman nito, si Manong Morris. Iniidolo ng mga tao sa amin sa pagiging maaalalahanin nito sa mga bata, lalong-lalo na sa mga buntis. Sa lugar din namin ay bantog din ang sinasabi nilang aswang. Pero hindi naman yun nakita at nakilala man lamang ng mga tao sa lugar namin. At ito ang palaisipan ng mga mamamayan nun. Lumalabas lamang ito tuwing may nagbubuntis. At kapag sumalakay ang nilalang na ito, ay sadyang makukuha niya talaga kung ano man ang kanyang gustong biktimahin. Ayon naman kay Papa, ni minsan ay hindi pa nabiktima ng nilalang si Mama. Kahit ilang beses na itong nagbubuntis. May alam umano si Papa na pangontra sa mga aswang. Ayon sa kanya, nakuha niya yon sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Dati kasing maninisid ng isda sa dagat si Papa. At ayon sa kanya ay aksidente niyang nakuha ang pangontrang ito nung minsan siyang sumisid sa malalim na bahagi ng dagat na yon. Isa yung uri ng halamang dagat na nagpapakita lamang tuwing malakas ang alon. At nangyayari yon pagkatapos ng bagyo o hindi kaya ay malaking unos. Yun nga lang, ang pangontra ni Papa ay nanatiling lihim sa mga tao sa amin. Bagamat mabisa ang pangontra na ito ay mainit naman ito sa mata ng mga nilalang at maging sa mga tao umano na may bahid ng kasamaan ang kanilang kaluluwa. Ayon kay Papa, dinala niya pa ang pangontra sa lugar ng magulang ni Mama. Natawagin na lamang nating sina Lolo Sofronio at Lola Adelaida sa kabilang isla nun. May 2 oras ang layo mula sa isla kung saan kami nakatira. Ayon kay Papa ay isang batikang albularyo ang lolo ko. Pero ayaw ni Mama na malaman ng aming kabarangay na anak siya ng isang magaling na manggagamot. Alam niya kasing kapag nangyari yon ay magiging mainit siya sa mga mata ng mga may galit sa kanyang ama. At naiintindihan naman yon ni Papa. Kung kaya't palagi silang patago kapag nakipagkita sa magulang ng aking ina noon. Nang malaman ko ang mga bagay na ito, nakiusap ako kay Papa kung pwede ko bang makita si Lolo at Lola. Sinabihan naman ako ni Papa na maghahanap lamang kami ng tamang panahon. Yung walang masyadong nakakakita sa amin. Pumayag naman ako sa sinabi niya. Wala pa man ay excited na akong makita ang aking abuelo at abuela. Isang gabi, ginising ako ni Papa. Hating gabi nun. Kailangan naming ilatag ang lambat sa likurang bahagi ng aming isla. Medyo matagal-tagal na rin kasing hindi kami nakapaglatag ng lambat sa lugar. Kung kaya't naisip ni Papa na baka marami ng isda doon. Kagad naman akong bumangon at naganda na sa pag-alis. Nagsuot lamang ako ng jacket, nagtimpla ng kape, at nilagay sa thermos pagkatapos ay ginising muna namin si Mama
para magpaalam. Pumayag si Mama. Umalis na kami ni Papa. Mula sa harapang bahagi ng isla ay bumiyahe kami sakay ng bangka papunta sa likurang bahagi. Pagdating doon ay kaagad na naming inilatag ang lambat. May haba ang aming lambat na 300 metro kung kaya't mahaba ang sakop nito. Pagkatapos naming mailatag ang lambat, tumingin-tingin si Papa sa paligid. Tinanong niya ako kung handa na ba akong makita ang aking lolo at lola. Natuwa naman ako sa sinabi ni Papa na pupunta kami sa kabilang isla. Mula sa isla kung saan kami naglatag ng lambat noon, ay pumagilid kami sa isla at tumawid papunta sa kabila. Ang isla na ito ay pang-5 isla mula sa isla kung saan kami nakatira. At dahil sa hating gabi kami naglayag ni Papa kung kaya't walang nakakakita sa amin, lalo na't hindi man lamang kami nagbukas ng ilaw noon. Pa, bakit wala tayong ilaw? Di ba yung mga nilalang ng dilim, nakakakita pa rin sila kahit walang ilaw? Saglit namang napaisip si Papa bago tumingin sa akin noon. Hindi naman mga nilalang ng dilim ang iniiwasan nating anak kundi yung mga taong may mapanghusgang mga mata. Sagot sa akin ni Papa. Nagtaka naman ako sa kanyang sinabi. Pero sinabi sa akin ni Papa na pinaratangan ng mga tao sina lolo at lola na mga aswang umano. Yun ay dahil sa mga ikinalat na maling balita ng mag-asawang gabunang aswang sa lugar. Hindi lamang sa lugar nila kundi maging sa lugar kung saan kami nakatira. Nagulat ako sa nalaman ko. Yung sinasabi pala ng mga tao na mag-asawang aswang na nananalasa sa lugar namin ay walang iba, kundi ang lolo at lola ko. Ganun pa man ay masaya na ako dahil nalaman ko na wala namang katotohanan ang mga paratang ng mga tao sa kanila. Tahimik ang lugar na makarating kami sa islang yon. Pero may liwanag mula sa labas ng isang kubo na sinusundan ni Papa. Nang nakarating na kami sa kubo ay kumatok lamang si Papa at tinawag si Lolo Sofronio. Bubukas ang pintuan. Bumungad sa amin ang isang matanda pero matikas na lalaki. Matamis ang pagkakangiti nito habang binabati si Papa. Pinakilala ako ni Papa sa matanda. Lumapit ako kay Lolo at nagmano. Pinapasok niya kami sa bahay at nang makapasok kami sa loob ay sa kanya pinatay ang gasera na nasa labas ng pintuan. Sinabi ni Lolo na sadyang hinahayaan nilang bukas ang ilaw sa labas ng pinto dahil sa alam niyang pupunta si Papa sa kanila. Natuwa si Lolo nang makita niya ako. Kaagad niya namang tinawag si Lola na noon ay natutulog. Ayaw niya akong bitawan. Hawak-hawak niya ang kamay ko habang pumapasok kami sa silid noon. Pagkagising ni Lola ay nagulat pa siya nang makita niya si Lolo na may kasamang bata. Dali-dali akong lumapit sa kanya at tinabot ang kanyang kamay. Mano pula? Napangiti si Lola habang nakatingin sa akin noon. Nagpakilala naman ako sa kanya. Sinabi ko na ako ang pinakabunso na anak ni Papa. Niyakap ako ni Lola. Hindi niya napigilan na tumulo ang kanyang luha. Naawa ako sa kanya dahil sa maling paratang ng mga tao kung kaya't lumayo sila sa amin. Lumabas si Lola sa kanilang silid at pinaghanda kami na makakain ni Papa. Nasorpresa pa ako sa dalawang matanda dahil sa napakarami nilang inihandang mais na panglaga at mga saging na saba. Tinanong ko si Lola kung gusto ba nilang sumama sa amin pero sinabi niyang wag na muna sa ngayon. Mainit ang mata ng mga tao sa amin ng lolo mo, Apo. Hindi din namin maharap ang totoong salarin dahil ang buong akala ng mga tao ay kami ang aswang na sumalakay sa lugar ninyo. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Lola. Naiintindihan ko siya dahil ako mismo nakarinig kung paano kondinahin ng mga tao sa lugar namin ang mag-asawa na sinasabi nilang aswang. Kumain na lamang kami ni Papa sa hinanda na pagkain ni Lola.
Pagkatapos naming kumain ay saglit pa kaming nakipag-usap ni Papa sa kanila. 4:00 na ng umaga nang makalis kami ni Papa sa isla. At dahil sa tabi ng mga isla kami dumaan kung kaya't hindi kami gaanong nakikita noon. 6:00 na ng umaga nang makarating kami sa likurang bahagi ng isla. Nagsimula na kami ni Papa sa pag-aasikaso ng aming lambat. Sa unahan pa lang ay alam namin na matatagalan pa kami ni Papa dahil sa may karamihan ng natuhog sa aming lambat noon. Binilisan na namin ni Papa ang pagtanggal sa mga nahuli. Maya-maya ay may mga tao nang dumadaan sa lugar na siyang humihingi ng pang-ulam sa mga nahuli namin. Binibigyan naman ito ni Papa. Isa sa kanilang nakapagsabi na may nabiktima na naman umano ang mag-asawang aswang kagabi. Normal namang nakipag-usap si Papa sa mga lalaki samantalang ako naman naiinis na makanig sa kanila. Pinagbibintangan nila ang lolo at lola ko samantalang nasa kanila kami kagabi at umaga na kami nang makabalik kami sa aming lugar. Pinigilan ko na lamang ang sarili ko. Baka mapagalitan pa ako ni Papa at hindi niya na ako isama ulit kina lola noon. Ang sabi pa nga ng isa sa mga kalalakihan noon, na kapag makadaupang palad nila mga aswang, sisiguraduhin nilang pupugutan umano nila ng ulo ang mga ito. Doon na ako napatanong ng, "Manong, paano nyo nasigurado na yung mag-asawa yung mga aswang?" Tanong ko sa lalaki. Saglit itong natigilan at nag-isip nun. Ilang sandali pa ay sinabi nila na ang mag-asawang manggagamot ang may sabi sa kanila, kung kaya't sigurado silang hindi nagsisinungaling ang mga ito. Sasagot pa sana ako pero tinitigan na ako ni Papa. Kung kaya't itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa pagtanggal ng mga isda na nahuli sa aming lambat noon. 8:30 na ng umaga nang natapos kami ni Papa sa aming ginagawa. Dali-dali naman kaming sumakay sa bangka at naglayag na papunta sa harap ng aming isla, kung saan malapit lamang ang bahay. Hinakot na namin ni Papa ang sako kung saan nakalagay ang mga mais at saging na bigay nila lolo at lola. Habang yung basket na may lamang isda naman ay pinaghatian na naming dalhin ni Papa noon. Pagdating sa bahay, tinanong kami ni Mama kung saan kami nanggaling. Sinenyasan naman siya ni Papa na hinaan niya lang ang boses niya. Dito ay nakuha na ni Mama ang ibig sabihin ni Papa kung kaya't nanahimik na lamang ito. Ganun na lamang ang tuwa ni Mama nang makita niya ang mga mais at saging. Alam niyang galing kami kina lola. Tinanong niya kami kung may nakakita ba sa amin na pumunta doon. Siyempre sabi ni Papa wala. Nakita na lamang kami ng mga tao na nag-aahon ng mga nahuli sa lambat. Sabali ayun na nga, nagpatuloy ang ganoong sitwasyon. May nabibiktima ang mga aswang sa lugar namin. Nagkaroon pa nga ako ng kaaway noon dahil sa nagbalak pa ang tao na ito na pumunta sa kabilang isla. Ang buong akala ko ay ang isang isla kung saan may 2 oras ang layo sa isla na tinitira namin. Yun pala, ang isla na pinuntahan namin ay yung isla na nasa katabi talaga ng isla kung saan kami nakatira. Ibig sabihin maling isla yung pupuntahan nila. Nabunutan ako ng tinik nun. May mag-asawang matanda sa isla pero yun ay ang mag-asawang nagpapanggap na manggagamot. Kumulo ang dugo ko nang makita ko ang mag-asawa na siyang dahilan kung bakit napagbintangan sina lolo at lola. "Tol, bakit mo ako dinala dito?" Tanong ko sa kaibigan ko na si Rafa. "Magtatanong tayo tol kung saan yung mga mag-asawang aswang ngayon." Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Magsasalita pa sana ako pero kumatok na si Rafa sa pintuan ng bahay. Lumabas ang isang lalaking may edad na. Kasing edad lamang ito ni Lolo Sofronio. Nung una, nakakunat pa ang noo ng matanda. Pero nang makita niya kami ni Rafa ay napalitan ito ng pagngisi. Kagad na sinabi ni Rafa kung anong pakay namin sa lugar. Muling gumisi ang matanda at sinabi na nasa kabilang isla pa ang bahay ng mag-asawang matanda nun.
tinanong ulit ni Rafa kung ano ang itsura ng mag-asawa. Muli namang nagkwento ang matanda. At sa tuwing magkwento ito tungkol sa aswang ay talagang nakikita ko na yung kawangis na binabanggit niya ay kahawig ni lolo at lola. Tumingin sa akin ang matanda nun. Mas lalong lumuwag ang pagkakangisi niya. Tinanong niya ako kung kanino akong anak. Kay Delio at Merced po. Napawi ang pangisi ng matanda. Lumapit ito sa akin at tinangka niya akong hawakan pero tila ba may kung ano sa balat ko na animoy takot siyang dumampi ang mga palad niya. Ako naman ang napakunot ng noo. Nagtataka ako kung ano ang nangyari sa matanda. Bakit hindi niya ako mahawakan? Ako naman ang lumapit sa kanya para hawakan siya pero umatras ito. Maya-maya pa ay lumabas ang matandang babae sa kubo nun. May hawak-hawak itong pantinga. Panay ang kalikot niya sa ngipin niya. Sinabihan niya kami na umalis na. Pinauwi na niya kami. Banayad pero may diin at may otoridad ang boses na yon. Takang-taka si Rafa sa inasal na mag-asawa. Ganon pa man ay sinabihan ko siya na hayaan na niya ang mag-asawa na baka madami lamang ang iniisip ng mga ito. Baka takot sa maasin na katawan. Hindi pa kasi ako nakaligo magmula nang nagbabad ako sa tubig dagat noon. Takot? Ano sila, aswang? Inosenteng tanong ng kaibigan ko. Hindi na ako umimik pa. Ayoko nang sagutin pa ang tanong niya sa akin. Ako nang nagsagwan sa bangka namin paalis sa isla. Pero bago pa man kami makaalis ng tuluyan, nakita pa namin ang mag-asawa na nakatanaw sa amin sa pangpang ng dagat. Nakapatong ang mga ito sa isang malaking bato na naroroon sa pangpang na yon. Nakatutok ang mga mata nila sa akin at wala kay Rafa. Bakit kaya ganun sila manang makatingin sa tol? Ewan ko. Ngayon pa nga lang nila ako nakita eh. Budget na kaagad. Tumawa na lamang si Rafa. Isang araw ay may matandang lalaki na naghahanap sa mag-asawa. Ayon sa lalaki ay kailangan niya magpagamot dahil may sakit siya. Pero ayon kay Papa ay parang kilala ng lalaki ang mag-asawa. Alam niyang hindi ito basta-basta magpapagamot lamang. Sa palagay ni Papa ay may iba itong pakay. Pero hindi na muling nakabalik pa ang lalaki na yun sa isla namin. Hindi na rin nakapagpakita ang mag-asawa sa loob ng ilang taon. At sa mga taon na hindi sila nagpapakita, nahinto na rin ang paglaglag ng mga sanggol na ibinubuntis ng kababaihan sa amin. Hanggang sa nakapagtapos na ako noon sa pag-aaral at nakapag-asawa. Kababata ko rin, si Rika. At kagaya ko ay nakapagtapos din siya ng elementarya noon. Ang mga kapatid ko ay isang beses lang nakauwi sa bahay at may kanya-kanya na rin silang pamilya. Mas pinili nang manirahan sa Manila. Ako naman at si Rika ay nanatili sa poder ng aking magulang. Ayaw naman kasi nila mama at papa na aalis din ako sa poder nila. At kagaya ng dati ay palihim naming dinadalaw ni Papa ang aking mga abuelo sa isla, kung saan sila nakatira. Hanggang sa ayon, bumalik na naman ang unti-unting pagpapakita ng mag-asawa sa lugar namin. Sa panahon na ito ay nasa 3 buwan nang nagdadalang tao si Rika. Isang umaga, kagagaling ko lang sa laot nang nakita kong kausap ng mga tao sa dalampasigan na mag-asawa. Natuwa ang mga tao sa pagpapakita ng mga ito. Tinanong nila ang mga ito kung saan nanggaling, kung bakit matagal silang hindi nagpakita sa islang yon. Sumagot naman ang babae na pumunta sila sa bayan dahil may ginamot sila. Pero kapansin-pansin ang mga peklat sa braso ng matandang lalaki na tila ba matagal itong naghilom. Tumingin sa kinaroroonan ko ang lalaki. Nagkunwari naman akong hindi ko siya nakikita. Kagad ko nang kinuha ang basket ko na may lamang isda at dali-dali nang umuwi nun. Pagdating ko sa bahay, naroroon si Papa.
Inaayos niyang lambat na siyang ilalatag namin mamayang gabi sa likurang bahagi na naman ng isla. Sinabi ko kay Papa ang nakita ko sa dalampasigan. Kailangan nating bantayan yung kalagayan ni Rica kung ganun. Buntis pa naman yung asawa mo. Kailangan ng iba yung pag-iingat. Wika sa akin ni Papa noon. Tumango naman ako at sinabihan siya na nasa dalampasigan ng mag-asawa. Baka maisipan nilang pumunta sa bahay, kaya kung maaari ay bantayan niya muna. Kailangan ko munang pumunta sa lugar kung saan kami nagbebenta ng mga huli kong isda noon. Tumango si Papa. Nagsabi na wag akong mag-alala dahil nasa bahay naman sila ni Mama. At umaga pa naman yun kaya siguradong hindi magagawang manalanta ng mga nilalang. Dali-dali na akong umalis at mabilis ko namang naibenta ang mga isda noon. Sa paglalakad ko pauwi sa bahay, nakita ko ang mag-asawa. Masama ang pagkakatitig ng mga ito sa akin. Ganun pa man ay hindi ko na lamang yun pinansin pa. Binati ko pa nga'y mag-asawa eh. Tumango naman ng mga ito. Ngumisi. Kinumusta nila ako at maayos ko naman silang sinagot noon. Pero ang ikinagulat ko ay ang tanong nila kung asawa ko ba yung buntis noon. Ngumisi ang matandang babae nang umoo ako. Sinabihan pa ako nitong mag-ingat ako sa mag-asawang aswang na nakatira sa ika-4 na isla noon. Alam ko na sina lolo at lola ang tinutukoy na mag-asawa. Sa inis ko, sinagot ko sila ng, nakahanda ako sa ganyang pangyari, Manong. Matagal-tagal nang hindi nagparamdam yung mag-asawang aswang. Kasing tagal ng pagkawala nyo. At ngayon naman nandito na kayo, alam ko rin na muli na namang magpapakita yung mga demonyong yun. Pero di bali na, napaghandaan ko naman yung pagdating nila eh. May diin ang sagot ko sa mag-asawa. Nakita ko na saglit na nag-iba ang itsura ng mag-asawang yon. Pero hindi nagpahalata ang mga ito. Ngumisi lang. Pagkatapos ay nagpaalam na silang aalis at babalik na lamang daw sila mamaya. Tumango naman ako sa sinabi nila at pinaalalahanan ko pa silang mag-ingat. Dali-dali na akong umuwi sa bahay pagkatapos kong makaharap ang mag-asawa. Kagad akong nakauwi nun. Dali-dali akong naglinis ng katawan at doon pa lamang kami kumain ng agahan. Habang nasa hapag ay ikinuwento ko kay Papa ang pag-uusap namin ng mag-asawa. Nagalit si Papa sa ginawa ng mag-asawang yon. Ayon pa sa kanya, siguradong may binabalak naman ng mga ito. Kung kaya't muli niyang inilabas ang tinatago niyang pangontra sa mga aswang. Kinahapunan, ang asawa lamang ng lalaking manghihilot ang nakita ko sa isla. Si Manong Morris. Masaya itong nakipag-usap sa mga tao. Nanimoy sigurado siya sa kanyang binabalak ngayong gabi. Pagkatapos naman naming magkapunan ni Papa, dali-dali na niyang inilagay sa altar ang pangontra. Pagkatapos ay kumuha ng bulak nun. Binasa niya ng lana na mula sa langis na kanyang pangontra sa mga aswang. Nilagay niya ito sa lata ng malaking sardinas. Pero bago pa man niya sigaan ito ay nilagyan niya muna ng abo at mga bunot ng niyog bago sigaan at hinayaan lamang yun na umusok. Masarap sa ilong ang bango ng usok ng pangontra ni Papa. Amoy menthol ito na mabango at talagang nanonood sa ilong. Ayon kay Papa, kung sa normal na mga tao ay mabango at masarap sa pang-amoy ang bagay na yon, para naman sa mga nilalang ng dilim, lalong-lalo na sa mga aswang, hindi ito ang uri ng amoy na kayang indahin ng mga yon. Nanonood umano ito sa kanilang sistema. Nagdudulot ng sakit sa kanilang ulo na parang binibiyak. Pagkikwento sa amin ni Papa, dumampi din siya ng langis sa palad niya at iginuhit ito sa noo, batok, sa pulso, sa kamay at paa, lalong-lalo na sa tiyan ni Rica. Wag na wag kang lumabas ng bahay kapag may tumawag sa pangalan mo Siguraduhin mong palagi kang nasa tabi ng Mama Merced mo. Bili ni Papa kay Rica. Pagkatapos ay dali-dali na kaming umalis ni Papa.
Kailangan namin makapaglatag ng lambat na maaga para naman maaga din kami makauwi nun. Pero nang matapos na kami sa paglatag ng lambat, sinabihan ko si Papa na kung maaari ay pupunta muna kami sa bahay nila Lolo at Lola. Sinabi ko rin sa kanya na gusto kong papuntahin sila Lolo at Lola sa bahay nang sa ganon ay mapabantayan ang pagbubuntis ni Rika. Tiningnan ako ni Papa na animoy hindi ito sang-ayon sa gusto ko mangyari. Hindi naman habang buhay lang na magtatago sina Lolo at Lola pa. Kung ganyan sila tago ng tago di mawawala na sila dito sa mundo nang hindi man lang malinis yung pangalan nila. Saglit na natigilan si Papa sa sinabi ko, hanggang sa sumang-ayon ito sa gusto kong gawin. Alam ko naman na magiging ligtas si Mama at Rika. Dahil doon ay mabilis na akong nagsagwan paikot sa gilid ng isla kung saan kami dadaan papunta sa isla, kung saan naman nakatira sina Lolo at Lola. May mangilan-ngilan pang mga mangisda na nagpapalaot ng mga oras na yon. Pero kagaya ng dati ay hindi pa rin kami nagsindi ng ilaw. Kaya walang makakakita sa aming paglalayag. 11:00 ng gabi nang makarating kami sa isla. Pagdating namin doon ay kaagad kong sinabi sa dalawang matanda ang balak kong mangyari. Nagdadalawang isip pa si Lola noon pero si Lolo ay desidido na. Payag ito. Mabilis silang naghanda ng ilang piraso nilang damit. Sinabihan ko naman sila na dalhin lamang nila ang mahalaga nilang gamit. Yung mga gamit na palagi nilang ginagamit at hindi nila makuha sa isla kung saan kami nakatira noon. Pinakain muna kami ni Lola bago kami nagsimulang maglayag na muli. Binaon ko ang pagkain at sinabihan silang kakainin ko na lamang yon habang bumabiyahe. Ang mahalaga ay makarating kami sa bahay nang walang nakakakita na iba. Sumang-ayon din naman si Papa kung kaya't kinarga na namin sa bangka ang mga kailangan nila Lolo at Lola. Mabuti na lang at medyo malaki ang bangka na dinala namin ni Papa. Kasyang 6 na tao sa bangka na yon. Binilisan ko ang pagpapatakbo sa bangka. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero pakiramdam ko ay may nangyayari ng hindi maganda. Hindi ko na lamang sinasabi pa ito kay Papa. Ayokong tawagin niya akong duwag. At dahil mabilis ang aking pagpapatakbo sa bangka ay nakarating kami sa isla, 1:00 ng madaling araw. Dali-dali akong bumaba. Kinuha ang mga gamit nila Lolo at Lola. Dinala sa bahay. Habang naglalakad pa uwi ay naririnig ko ang mahihinang paghuni ng kung anong nilalang sa daan. Base sa paghuni ng mga ito, alam kong galit na galit ang mga yon. Animoy nang gigigil ang paghuni ng mga nilalang sa galit. Walang ano-ano ay may naririnig akong pag-usal. Si Lolo. Nag-uusal yon ng mga katagang wari ko ay pinapataboy niya ang mga nilalang na nasa paligid, na naging dahilan para lalong humuni ng pagka-agresibo ang mga ito. Pero alam mong lumalayo. Madilim ang bahay namin sa loob. Kitang-kita ko yon. Pero maliwanag naman ang labas nun. Maliban sa maliwanag ang buwan ay maliwanag din ang gasera na binuksan ni Mama. Hinayaan niya lamang ito na nakasinde sa labas ng bahay. Kumatok ako at tinawag si Mama. Ayaw pa sana niyang buksan yon. Pero sumagot na si Papa na pagbuksan na niya ang pintuan dahil malamig na sa labas at pagod na sina Lolo at Lola. Binuksan ni Mama ang pintuan. Ganun na lamang ang gulat niya nang unang bumungad sa kanya, si Lola. Kaagad na namin silang pinapasok sa bahay. Iyak lang iyak si Mama habang niyayakap si Lola. Halatang miss na ni Mama sina Lolo at Lola nun. Si Rika naman ay tinawag ko sa kwarto at pinalabas muna. Pinakilala ko siya sa aking Lolo at Lola. Naririnig niya lang kasi ang pangalan ng dalawang matanda pero hindi pa niya nakita mga yon. Nagmana naman si Rika at tuwang-tuwa ang dalawang matanda nang makita nila na buntis si Rika noon. Ayon pa kay Lola Adelaida ay masaya siya dahil nanindigan ako na lumabas na sila.
nang sa ganon ay maging bukas na sila na makita ang kanilang pamilya. Si Mama naman bagamat masaya, nag-aalala ito sa maaaring mangyari. Sinabihan naman siya ni Lolo na wala silang dapat ipag-alala dahil nakapagpasya na siyang harapin ng mag-asawang nagpapanggap na manghihilot. Napakahaba na ng panahon yung pagtitimpi ko sa mag-asawang yan. Mabuti na lang pumunta itong apo ko sa bahay. Napag-isip-isip kong hindi kami dapat ang nagtatago na parang daga dahil lang sa ayaw namin sa gulo na hindi naman masusolusyonan kapag hindi ko ito kinarap. Wika ni Lolo noon. Tumango naman kami ni Papa na sumasang-ayon kay Lolo. At dahil madaling araw na ng mga oras na ito, saglit na lamang kaming nagpahinga. Ilang oras lang ang nakalipas ay ginising na ako ni Papa. Kailangan na naming puntahan ang lambat na aming inilatag sa likurang bahagi ng isla noon. Nang matapos na kami at makauwi sa bahay, may dumating na kalalakihan. Nasa 5. Hinahamon si Papa na ilabas namin ang sinasabi nilang aswang. Nagtataka naman si Papa kung sino ang nagsabi sa kanila na may aswang sa bahay. Ganong biyanan niya ang mag-asawang nasa loob ng aming tahanan. Ayon sa mga tao ay ito umano ang mag-asawang aswang na tinutukoy na mag-asawang manggagamot na si Saning at Mores. Dahil dito, sumagot na si Lolo nang, bakit hindi natin hintayin ng gabi bago niyo patunayan na aswang nga kami? Hindi kami tatakas. Magbantay kayo para malaman niyo kung sino talaga yung totoong aswang. Pumayag naman ang mga ito. Dito ay tinanong ko si Lolo kung ano ang gagawin namin para mapatunayan sa mga tao na hindi sila aswang ni Lola. Sinabi naman ni Lolo na hindi kami maglalagay ng pangontra sa bahay. Bibitagin niya ang mga aswang sa pamamagitan ng pagpain sa mga ito. Bali, ang gagawin niya, yung hinubad na damit ni Rika. Buntis ang asawa ko at sigurado si Lolo na si Rika ang dahilan kung bakit lumabas na naman sa lungga nila mga mag-asawa. Kinausap ni Lolo si Rika. Tinanong niya ito kung ayos lamang ba na gawin niyang pain sa mga aswang ang hinubad na damit ng asawa ko. Walang pag-aalinlangan naman na pumayag si Rika. Kinahapunan, naging abala si Lolo sa pagbitag sa mga nilalang. Nang kinagabihan, may inilagay ito sa tiyan ni Rika na mas nagpapahalimuyak pa umano sa mga aswang ang amoy. Naglagay ito ng bitag sa silong. Ang silong namin noon ay mababa lang kung kaya't kailangang yumuko ng kung sino man ang pupunta sa silong na ito. 11:00 ng gabi, kasama ang 3 sa 5 kalalakihan, nagmatyag silang naghintay sa loob ng bahay. Ang ilan naman sa mga lalaki ay nasa kabilang bahay, kung saan nasa 2 metro lamang ang layo nito sa bahay namin. Hindi nagtagal ay may naririnig kaming huni ng baboy. Nagsasagutan ng mga ito na animoy nag-uusap. Ilang sandali pa, narinig na namin na may pumasok sa ilalim ng bahay papunta sa kung saan nakalagay ang pitag. Samantalang isa naman ay medyo nasa tagilirang bahagi ng bahay noon. Maya-maya pa, may umuntog sa dingding sa tagiliran. Kasunod nito ay ang pag-iyak ng baboy na parabang may halong tunog ng iyak ng tao. Wala pang 1 minuto ay sumunod naman ang nasa ilalim ng silong noon. Pero ganun na lang ang gulat ng mga tao sa labas ng imbis na tunog baboy. Boses ng lalaki ang narinig nila sa ilalim ng silong. Galit na galit ito at rinig pa namin ang malutong nitong pagmumura. Kaagad na lumiwanag sa kabilang bahay at ganoon na rin sa bahay namin. Hinuli namin ni Lolo ang nahuling baboy sa likuran. Pero tila ba tao ito? Ganun na rin ang nangyari sa ilalim ng papag. Nahuli din ni Lolo ang isang baboy sa silong nun. Kasama niya ang 3 kalalakihan. At dahil sa mukhang baboy ramo ang mga ito kung kaya't inalakala nga nila na baboy ramo nga ang kanilang nahuli.
Gusto nga ng lalaki noon na katayin nila ito dahil sa paano kung baboy raw ang mga nasa ilalim may karne na rin sila. Sinabihan ni Lolo ang isa sa mga kalalakihan na siya na lamang ang pumatay sa baboy. Isa kasi mga ngatay ng baboy ang lalaki sa palengke. Pumayag naman ito. Pero nang naghanda na itong katayin ng baboy, ganun na lamang ang gulat at pagkatakot nila nang bigla itong nag-anyong tao. At yun ay walang iba kundi ang asawa ni Aling Saning na si Manong Morris. Yung isang baboy na tinalian din nila sa papag sa gilid ng bahay, naging si Aling Saning yon. Ang mga tao na nakasaksi sa buong pangyayari, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. At para naman makagante sa napakahabang panahon na pagtatago nila Lolo nang dahil sa kagagawan ng mag-asawa, ibinigay ni Lolo sa mga ito ang pagbibigay ng hatol sa mag-asawang yon. Nagalit ang mga tao dahil sa panloloko ng mag-asawa para lamang makakain ng sariwang laman at makapangbiktima ng mga buntis sa aming lugar. Hindi sila pumayag na patakasin pa mga aswang. Sila na mismo ang nagdala sa mga ito sa isla kung saan nakatira mag-asawa. Doon ay sinunog nila ang mga ito sa loob mismo ng kanilang kubo. Sumama kami ni Lolo noon sa mga tao para panoorin ang kanilang ginawang paglilitis sa mag-asawa. Nakakakilabot na paghiyaw ang aming naririnig habang sinusunog ang mga ito. Magkahalong boses ng tao at halimaw ang aming naririnig noon. Habang si Lolo ay patuloy sa pag-usal ng kanyang sabulag, nang sa ganoon ay hindi mabulabog ang iba pang mga nakatira sa lugar. Huminga ako ng malalim. Nagpasalamat dahil sa wakas ay malaya na sina Lolo at Lola. At ang pagpapanggap ni Mang Morris at Aling Saning natapos na. Nang tinutupok na ng apoy ang kubo ng mag-asawa, nagpaalam na kami ni Lolo sa mga kalalakihan na naroroon. Simula nang natapos ng pagpapanggap na mag-asawa sa lugar, ay naging maayos ng pamuhay namin dahil sa malaya ng nakakapunta sa amin sina Lolo at Lola. Kinalaunan, dito na nga sila tumira. Gawa ng matanda na din sila at sa isla na din sila binawian ng buhay. Pero ang usapin sa mga aswang ay hindi pa rin natatapos. Subalit ang mga ito ay naroroon na naman sa kabilang isla, kung saan ay mas malayo kumpara sa isla kung saan kami nakatira.